Si Margaret at ang kanyang unang asawa na si Brian Wales, ay may 5 anak at ang bunso ay si Matthew. Si Brian ay palaging wala sa bahay dahil siya ay isang piloto at dahil dito sila ay nagdiborsyo sa huli at si Margaret ay nagpakasal sa isang nagngangalang Paul. Si Margaret Wales King at ang kanyang asawang si Paul King ay nanirahan sa $1 milyong na tahanan sa isang upmarket Melbourne suburb, Armadale. Ang IQ ni Matthew ay nasa mababang 80s at dahil dito nahirapan siya sa pag-aaral at sa kanyang buhay negosyo. Si Matthew ay pinakasalan si Maritza Pizarro, na ang pamilya ay mula sa Chile. Para itayo si Maritza ng sarili nitong negosyo ng pananamit, ginamit ni Matthew ang pera mula sa pagbebenta ng isang ari-arian na mana ng pamilya. Isang araw nagkaroon ng pagtatalo sa loob ng pamilya tungkol sa pera. Isang ari-arian ang ibebenta at ang mga malilikom mula sa pagbebenta ay pag-aari ng buong pamilya ngunit gusto ni Margaret na ang pera ay may invest sa kanyang trust fund at gusto niya suportahan siya ni Matthew sa kanyang gustong mangyari. Pumayag si Matthew ngunit naramdaman niyang inilagay siya nito sa isang nakakainis na posisyon, kung saan kailangan niyang humingi ng pera sa kanyang ina nang walang hanggan at hindi niya kailanman magagawang itatag ang kanyang kalayaan sa pananalapi. Nagsimulang gumawa ng plano si Matthew. Naisip niyang kung mamamatay ang kanyang ina, magkakaroon siya ng malaking mana. Isang gabi dumating sina Margaret at Paul sa inuupahang townhouse nina Matthew at Maritza sa Glen Iris bago mag 7 p.m. Ipinarada ni Margaret ang kanilang silver Mercedes sa driveway. Doon sila naghapunan pero bago magsimula ang kainan inilagay ni Matthew ang kanyang mga ninakaw na blood pressure tablet mula sa kanyang biyenan kasama ng dinurog na paracetamol sa pagkain nina Margaret at Paul. Nang matapos na ang hapunan, habang sina Margaret at Paul na nakadroga ay naglalakad patungo sa sasakyan, kinuha ni Matthew ang mahabang kahoy na pino na dati niyang itinago sa isang bakod sa tabi ng driveway, pinatay niya sila at kinaladkad niya ang kanilang mga katawan sa isang posisyon sa harapan ng ari-arian at tinakpan ang mga ito, bago imaneho ang Mercedes, umalis at bumalik pagkaraan ng ilang oras nang wala ang kotse. Sa loob ng 2 araw, itinago niya ang mga bangkay sa garahe, ngunit kailangan ni Matthew ng mas permanenteng solusyon kaya bumili siya ng lubid at iba pang gamit. Inilagay niya ang mga bangkay sa trailer at naghukay ng butas at inilibing ang mga ito. Ang mag-asawa ay unang iniulat sa pulis ng mga anak ni Margaret na sila ay nawawala. Pagkatapos ng ilang araw ang sasakyan at ang mga katawan ni Margaret at Paul ay natuklasan sa mababaw na libingan. Inimbestigahan si Maritza dahil siya ang unang pinaghihinalaan ng mga kapatid ni Matthew na may kinalaman ito dahil sa tingin nila sa kanya ay isang gold digger at tutol din ang kanilang ina sa kasal nina Matthew at Maritza. Kung may kinalaman si Maritza ay hindi natukoy, ngunit nagbigay siya ng pahayag sa pulisya na humantong sa pag-aresto sa kanyang asawa. Sinabi niya na siya ay nasa itaas na nagpapalit ng damit ng kanilang anak at inihanda ito para matulog at wala siyang alam sa mga pagpatay hanggang sa makita niya ang mga bangkay sa driveway. Si Matthew Wales ay inaresto, nilitis at nahatulan ng pagpatay sa kanyang mga magulang. Siya ay sinentensyahan ng 30 taong pagkakakulong, na may 24 na taong walang parol.